Ligram, isama na natin ang COVID-19, naging pandemic, may inibig ko, na kumitil ng milyon na mga tao na may inibig ko. At ang mga sari-saring kalamidad na dumarating. Andiyan na ang yung global warming, praise God, at yung global crisis, mga inibig ko. Kaya nga, this is just a wake-up call sa lahat ng tao sa mundo, maging sa mga ilang Kristiyano na kung saan ay urong-sulong sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang tamang panahon na kung saan ay lahat ng tao, maging sa lahat ng mga Kristiyano na naglilingkod sa ating dakilang samuhay, na tayo po ay magmadali sa pagsunod sa kanyang mga kautusan upang ating mga hinihingi na pabor mula sa ating mga puso ayon sa kanyang dakilang kahabagan ng kanyang salita, ito'y ipagkaloob sa atin ng ating mabait na Diyos na buhay. Kaya kung ating mga mababasa dito po sa from the book of Psalms 119 verses 61, 60 and 58, kaya nilaman po. The book of Psalms chapter 119 verses 61, 60 and 58. The bands of the wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law. I made haste and delayed not to keep thy commandments. I entreated thy favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. Gabi po sa Tagalog. Mga awit 119, versikulo 61, 60, balik sa 58. Piniluputan ako ng mga panalangin ng masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon magpala sa kanyang banal na salita. So tayo po, mga inibig ko, ay pinagmamadali ng ating dakilang Diyos na buhay. Sapagkat, mga inibig, dumating man ang grabing kaguluhan, kasamaan, mga kalamidad, mga salot sa daigdig na ito, mga inibig ko, ngunit ating laging tandaan sa mga tunay at tumatalima at sinasagawa ang banal na kautusan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat ng kanyang mga kautusan, andyan po lagi, may inibig ko, ang katugunan ng mabait na Diyos. Kaya kung tayo po'y laging magmamadali at buong ingat na ating pong sinusunod ang kanyang mga utos, mararanasan po ng bawat isa, mga inibig ko, ang dakilang pag-ibig ng Diyos at di masayod, yung proteksyon, kagalingan, mga inibig ko, pagbabago ng buhay, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan, at tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan ipinangako ng Diyos. Sa ating mga napakinggan patutuo kanina, mga inibig ko, na pinahintulot ng Diyos yung mga problema, mga inibig, na kung saan ay napakinggan natin ating beloved brother Oping kanina, may inibig ko, hindi siya naniwala sa gawain ito. Subalit, ipinahintulot ng Diyos sa mangyari yung bagay na kung saan ay mapapasama siya roon, mapapasangkot siya roon sapagkat merong nakitil na buhay ang isang kanyang kamag-anak na inibig ko. Subalit nang siya'y nanalangin sapagkat una nang na-save ang kanyang mahal na asawa dito, ang kanyang mga anak, kaya sabi niya na ako'y maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ako po'y alisin mo lamang sa problemang ito. So sa madaling salita, siya po'y nagmadali at siya po'y dumalo sa gawain ito ng ating dakilang sa buhay. Isinagawang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at hindi siya binigo ng Diyos, minibig ko. Oh? Siya po ay na-absuelto roon sa kaso na yung mga inibig ko. Palakpakan natin dakilang sa buhay. Maalala ko pa sa patutunan ating beloved brother Ven Kanda, mga inibig ko, according to his testimony, dahil sa kadami ng kanyang mga vices, mga inibig ko, na ito yung nagresulta ng maraming karamdaman at talaga naman pong hinahabol na rin niya ang kanyang paghinga sa dami ng kanyang karamdaman ng mga panahon na yan, mga inibig ko. At talaga naman pong siya ay nagmamadali na humahanap ng lunas sa pamamagitan ng mga doktor, mga kwak-doktor, maging sa mga napapakinggan niya na nagpapagaling, pinupuntahan niya ito, mga inibig ko. Sa kanyang patutuwa na huling niyang pinuntahan, ay andang buhalang relihiyon na pinanggalingan din natin, mga inibig ko. Na kung saan ay ibinigay niya nga yung pera niya doon.
Sa pag-aakalang pag-uwi niya sa kanyang tanghanan ay mawawala na ang kanyang karamdaman, subalit lalo lamang lumala. At hinahabol niya ng mainam yung kanyang paghinga. At sabi niya, mahal na Panginoon, mamamatay na yata ako sa ganitong kalalagayan. Kawawa naman aking mahal sa aking mga anak. Subalit, mga inibig ko, ang Diyos ay totoong mapagpalang Diyos, mapagmahal na Diyos. Sapagkat doon sa kanyang kwarto, nasilip niya, mga inibig ko, yung streamer na nakalagay doon na matagal nang natapos yung ating krusada, mga inibig ko ay nandoon, nakita niya yung streamer doon. At nakita niya, sabi niya, malapit lang pala dito. Sabi niya. Kaya tama-tama ng Sabado niyo na nakita, linggo po, puntahan niya mga inibig ko. Isinama niya yung kanyang kumpare, mga inibig. O sa madaling salita, nakarating sila doon. At siya po ay pumunta roon, mga inibig ko, nakita niya, nagpupuri ng mga anak ng Diyos. At talaga siya nagmamadaling umakyat. At doon pa lamang nakaramdam na siya ng kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahala pa noon. At isinagawa niya ang lahat ng kanyang nakikita ng mga pagpupuri ng mga anak ng Diyos. At sa madaling salita na siya nabaptismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Siya po'y pinagaling kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagmamadali siyang sinabi sa kanyang mahal na asawa, sumama ka sa akin sa susunod na gawain. So sa madaling salita, ang kanyang buong sambayan, nakakilala sa ating mahal na Panginoon at pinagaling ang kanyang makaramdaman. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen, praise God. Kaya nga may iniibig, sa ating panahon ngayon, mga tao ay hindi hindi nagsisipaglingkod sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sila man din ay nagmamadali sa paggawa ng masama, nagmamadali sa pagkuha ng mga ayuda, nagmamadali sa pagkuha ng mga baksin, mga inibigo. Subalit, sa mga tunay na anak ng Diyos na naglilingkod ng bukatapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo pinagmamadali at iniingat ng mainam ang pagsunod sa bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po'y ating natutunan sa ating dearly beloved parents in the Lord, whole and mother family. Kaya may iniibig ko, nang sabi ng banal na kasulatan ko ating mababasa dito po sa Romans chapter 3 verse 15 and 17 and 16. Kaya naman po. The book of Romans chapter 3 from verse 15 to 17 and then 16. Their feet are swift to shed blood. 17. And the way of peace have they not known. Destruction and misery are in their ways. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 3, talatang 15, 17 at 16. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubo ng dugo at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Kagibaan at kahirapan ang nangasa kanilang mga daan. God bless you mga kapatid. So ito po ang kasalukuyang lakad ng mga tao sa yung paggawa ng masama. Sabi dito, ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubo ng dugo at ang daan ng kapayapaan na hindi nila nakikilala. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Kaya may ibig ko, ang daan ng katwiran ay hindi po nila alam. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang mabait na Diyos, may ibig ko. Ang Diyos na dapat sambahin sa Espiritu katotohanan ay hindi po nila alam, mga inibig ko. Ang Diyos na alam nila, yung dala dito ng Roma at ng Espanya, na ganoon din naman tayo dati, mga inibig ko, yung Diyos na nakikita natin, na nilalagyan natin ng sampagita, nilalagyan natin ng papago, nilalagyan natin ng dancing light, sa pag-aakalang yun ang Diyos na magbabago sa atin, yan na yun ang Diyos na magpapagaling sa atin, mga inibig ko, subalit walang katugunan sa panalangin, patuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan, mga inibig ko. Kaya nga, ang kagibaan, ang kahirapan, ang kanilang naranasan, dahil hindi po sila nagmadaling sundin ang mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. A biblical example, may inibig ko, basahan lang po sa inyong tahanan ito, sa book of Genesis, chapter 6, verses 8 up to 22, mga inibig ko. Na kung saan mga inibig ko, si beloved Noah found grace in the eyes of the Lord. Si Noah, may ibig ko, ay nakasumpong ng biyaya sa mabait na Diyos sa buhay. Ang tanong, tayo po ba ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos? Amen. Dahil sumunod
at nagmadaling ipinangaral ng tao ng Diyos ang timinamati ginagawa ng Pastor Evangelista Will Almeida. Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan with power and anointing, na kung saan tayo na unang napangaralan ay nakaranas ng grabing pagkapala, mga inibig ko. Yung proteksyon, mga inibig ko, kagalingan ng karamdaman, pagkabago ng buhay, at ngayon ay tagapagmana pa tayo ng buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga dahil si Noah, mga inibig ko, sumunod sa utos ng ating mabait na Diyos sa buhay, despite of the fact na siya pinangaral for 120 long years, bagamat walang nakinig, mga inibig ko, walang nakilig. Subalit ang siya utusan ng ating mahal na Panginoon na gumawa ng arka. Isipin niyo, gumawa ng arka doon pa sa taluktok ng bundok na mataas. Kaya iniisip ng mga tao na si Noah, mga inibig ko, ay nasiraan na ng bait, mga inibig ko. Subalit, nung dumating na ang pag-ulan, mga inibig ko, 40 days and 40 nights, pati ang mga bukal ay bumukas, mga inibig ko. Ayun na, bumabaha na ang mga tao, ay kumakatok na. Kinowa, sabi niya, papasukin mo kami, naniniwala na kami sa iyo. Pero it's too late. Isinara ng mahal na Panginoon ang pinto ng arka, mga inibig ko. Kaya, there were only 8 souls were saved during that time. Ang asawa, si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak at manugang lamang, mga inibig ko. Bakit sila na-save? Dahil siya po'y nagmadaling isinagawa ang kalooban at kautusan. At si Noah, mga inibig ko, nakasumpong ng grabing biyaya sa ating pinakamamahal na panahon. Palakpakan natin dakilan Diyos sa buhay, Amen, praise Him. At gayon din sa ating panahon ngayon, mga inibig ko. Our dearly beloved Honorable Pastor Evangelista Will Almeida, mga inibig ko, 21 years ago, mga inibig, na kung saan yung hostage crisis, na kung saan ay yung 21 sipadan hostages from Malaysia dinala sa bansa natin Pilipinas, at ito yung naging problema ng ating bansa noong mga panahon na yun, kung paano ba ito makapapalaya isa-isa, mga inibig ko. Subalit ang tao ng Diyos, mga inibig ko, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mismo nangusap sa ating beloved Honorable Pastor, mga inibig, na kung saan ay siya po ay nagmadali at siya po ay nag-ayaw muna na ng 40 days bago pumunta roon, sinunod ang utos ng ating mahal na Panginoon sa Talipo, Sulumang inibig ko, na kung saan ay yung unang araw pa lamang, mga inibig ko, ay nagmamadaling ipinangaral ng tao ng Diyos ang salita ng ating mahal na Panginoon with power and anointing, at ang mga sandata na mapabuksan ng mga abusayap ng mga panahon na hindi po yan nagtagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At inabot pa sila ng 3 months. Doon, may inibig ko, 3 months sa pag-aayuno. Ating minamahal kinakaran ng pastor, may inibig. Na kung saan ito ay nagresulta upang ang lahat ng mga 21 sipadan hostages ay pinalayang isa-isa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maging ating grupo, mga inibig ko, ay nakababa. Unharmed, mga inibig ko, iniligtas, iningatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. And sad to say, mga inibig ko, despite of so many signs, wonders, and miracles na natunghayan, mga inibig ko, minsan nawawala rin yung grace, yung biyaya ng Diyos sa mga ilang Kristiyano, mga inibig ko. Dahil yung dating mabilis, dating nagmamadali, ay naging makupad. Nakalimot sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bumabalik sila doon sa dati nilang gawi, may inibig ko, dating gawing masama. Kaya sila po ay napapahamak, may inibig ko. Kaya sabi ng Biblia, mga inibig ko, dito po sa banal na kasulatan, dito po sa the book of Ecclesiastes, chapter 9, 10 and 12, kanila man po. The book of Ecclesiastes, chapter 9, verses 10 and 12. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with all thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Verse 12. For man also knoweth not his time, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. God bless you, Pastor God. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 10, 9, Yes. 10 at 12.
Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparunan. 12. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda ay nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagkabiglang nahulog sa kanila. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anuman, sabi dito, anumang masumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. So anumang masumpungan ng iyong kamay ay gawin mo na. Ibig sabihin, may inibig ko, tayo'y magmadali sa paggawa ng mabuti, mga inibig ko. Ano yung mabuti? Humayo tayo. Ipagsabihin natin ang salita ng Diyos na dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, merong dakilang Diyos na nagbabago, merong Diyos na nagpapagaling ng mga kasari-saring sakit at karamdaman, merong Diyos na nagpapalalis ng mga salot. May inibig ko. Ipagsabi mo yung mga kamanghamanghang gawa na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo nakaranas nito, natikman natin, nakita natin ang mga dakilang kagilagilala sa gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag ang tao'y napunta sa impyerno, wala na siyang pakikinabangan. Dooy puro tusat hirap, walang grabing paghihirap ang maranasan ng tao doon, may inibig ko. Subalit nating alalahanin, ang ating dakilang Diyos sa buhay ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay magbalik loob, magsipagsisi, magpakumbaba sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya itong tamang panahon na sila magmadaling magbalik loob sa ating dakilang Diyos na buhay. Sapagat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Malakas ka ngayon, maaari bukas wala ka na, kaya habang meron kang lakas, ibigay mo na yung the best na paglilingkod sa Diyos, may inibig ko. Sapagkat sa Biblia, may inibig ko, wala naman tayong mababasa na magmadali ka magpakamay. Wala. May inibig ko, magmadali ka maglingkod ng buong katapatan. Hindi katulad sa sanlibutan ito, pag sobrang problema na, nagpapakamatay sila, mga inibig ko. Hindi nila alam na lalong hirap ang kanilang daranasin doon sa kamay ng kaawin ng Diyos, may inibig ko. Kaya nga, may inibig ko, dahil sa hindi nila nalaman ang kautusan ng Diyos, ang mga tayo nakapahamak, may inibig ko. Ngayon, ano yung pinagagawa ng ating pinakamamahal na panahon na dapat natin gawin upang tayo po'y makapagmadaling isagawa ang kautusan ng ating dakilang sa buhay? Ecclesiastes chapter 11 verse 10, kaya nilaman po. The book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 10. Therefore, remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. God bless you po. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 10. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Amen. So ito yung pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, may inibig ko. Ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Upang mawala, mga inibig ko, ang kalungkutan, ang kapanglawan, ang kapigatian, isagawa po natin lagi ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Magtapat tayo magmula sa kabanalan, for without peace and holiness no one can see the Lord. Magtapat tayo sa pag-ibigay ng ating isang bumbagit handog. Pwede niyo po ipadala sa ating bank account number yung tithes and offering, may inibig ko. Sapagkat tayo ngayon ay naka-live streaming na lang muna, pansamantala, may inibig. Kaya hindi ka mahadlangan sa pagtatapat mo sa pagbibigay. Sa ating pagpupuri, sa ating paghahayo, lalo sa pag-aayuno, may inibig ko. Sa panahong ito ang kailangan upang ang mga tao makalapit, magmadali sila makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi pa dito, kayo lumayo sa mga paggawa ng masama, sa kasalanan. Kaya't habang tayo bata pa, may inibig ko, habang tayo may lakas pa, ipagsabi natin ang mga dakilang kabutihan, ang mga kamanghamahang gawa na ginawa ng ating mahal na Panginoon, kung paano tayo pinagpala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag kang mahihiya, kapatid, na ipatutuo ang mga kamahang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ang mga tao ay makalapit din naman. Pag nagawa natin yan, may inibig ko,
meron pang pangako ang tindagan sa buhay. Huling talata, Psalms chapter 45, verses 7 and 15. Kaya nila po, magdara po mga awit, manunugtog. The book of Psalms, chapter 45, verses 7 and 15. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore God, thy God, had anointed thee with all the oil of gladness above thy fellows. With gladness and rejoicing shall they be brought. They shall enter into the king's palace. God bless you po sa Tagalog. Sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 45, versikulo 7 at 15. Iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan, kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa sa iyong mga kasama. May kasayahan at kagalakan na ihahatid sila'y magsisipasok sa bahay-hari. Oh, hallelujah, palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody should praise the Lord. Napakagandang pangako ng Diyos, mga inibig ko. Pag ikaw ay magmamadali, isagawa ang kanyang kalooban, mga inibig ko, makakamtan natin to. Na kung saan, ang sabi dito, mga inibig ko, iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan, kaya't ang iyong Diyos ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasiyahan na higit sa iyong mga kasama. May kasiyahan at kagalakan na ihahatid sila'y magsisipasok sa bahay-hari. Pag pala iniibig po ng gusto natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang katwiran, ang kanyang kahatulan ay ating kinamumuhan yung kasamaan, mainibig ko, yung kasalanan, higit na kagalakan, higit na kasiyahan ang ating mararanasan kaysa sa ating mga kasama. Oh? Isipin mo po yan, grabing pribileyo na binigay sa ating mahal na Panginoon. Ang mundo ngayon ay talagang nahintakutan, nangatatakot na, nangangabalisa, mainibig ko, kung kailan sila makakatanggap ng vaccine, mainibig ko. Subalit sa mga tunay na kanang Diyos, tayo lagi nagtitiwala, sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ito, makakapasok pa tayo sa kaharian ng ating hari. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon Diyos sa mga Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ating tagapagligtas. At yan po, anytime now, mainibig ko. Anytime now, nandiyan ang mga sinyal sa sinasabi ng banal na kasulatan. Rapture will take place any moment. Kaya sinasabi, ating minamahal ginagawa ng pastor, maging wise tayo. Huwag mo isipin bukas pa darating ang Diyos. Isipin mo lagi ngayon para lagi kang magmamadaling isagawa ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayo lahat, may inibig ko. At habang ating inibitahan ang ating mga inibig ng mga baguhan, mga bisita, maging sa lahat ng webcast viewers, tanggapin niyo po ating mahal na Panginoon ngayong araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagtanggap, may inibig ko. Habang ating inawit ang papuring awit ito, gawin natin panalangin ang awiting ito, may inibig ko. Sa mga baguhan, dito po kayo sa harapan, huwag mo kayo mahiya, mga inibig ko. Sa pagpapala mula sa iyo. Yes, hallelujah. Pasalamatan natin. Yung dakilang kaligtasan na pinagkaloob sa ating mga kapatid. Habang binibigyan mong gatan sa blood coverage Bar Joey. Sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa Patuloy po ang kabanata ating panyaya sa lahat po ng ating live webcast viewers. Inibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magkasunod ako sa bawat isip. Hindi ko magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil
mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko. Napakapalad po natin, mga minamahal ko, sa magitan po ng pangangaral, pananalangin ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Narito tayo, mga minamahal, kinahabagang lubos ng ating dakilang Diyos, kaya't utang na loob natin sa ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit narito tayo pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Walang hanggang pagpupuri, pagpapasalamat ang aming pinaabot sa iyo sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen and amen. Praise the Lord. Kaya sa lahat po ng ating minamahal na mga baguhan, sa ating live webcast viewers, kayo po ay pinagpalang lubos sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoong mismo ang nagdala sa inyo, ang tumawag sa inyo sa araw na ito, dito sa ating banal na gawain, ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Narinig niyo po ang mga buhay na patotoo doon sa mga matatapat na mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Laksa-laksang mga himala na talagang ang Diyos ay napakabait. Lahat ng pagpapala ay kanyang ipinagkakaloob at yan ay mararanasan nyo kung tatanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Isuko nyo rin ang buhay nyo sa ating dakilang Diyos. Maglingkod ng buong katapatan. Kailangan pong masunod ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos.